sa ating pagbubulay-bulay ngayon ng salita ng Panginoon sa ating pananalangin, ating pag-usapan tungkol sa pananagumpay sa mga hamon sa buhay. Na hamon sa buhay ay dumarating ito at ating maranasan kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan at gayon din sa kalagayang tayo ay nasa kakulangan. Na dalawang uri ng hamon sa buhay ang dapat nating pagtagumpayan. Una, yung pong hamon sa negatibong pamamaraan at ganoon din hamon upang tayo naman ay magpakababa sa oras ng ating kalakasan. Mayroon ding hamon ito para ganoon din magkasala rin tayo. Pero sa dalawang klase ng hamon ito, dapat natin itong pagtagumpayan. At ating buksan ang ating mga Biblia sa Lucas 4 upang dito natin hanguin ang mga aral, paano natin mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Ito ay makikita natin sa karanasan ni Jesucristo matapos siya ay bautismuhan at siya ay dinala ng banal na espiritu sa ilang upang siya ay manatili roon ng 40 araw at gabi na walang kinakain, siya ay nag-ayuno. Ito ang sabi, verse 1 hanggang 13. Si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na yon. At nang makalipas ang mga araw na yon, ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa lipunan. At sinabi sa kanya ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kalwalatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. At sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito sapagkat nasusulat. Ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan at aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksohin ng Panginoon Diyos. Na matapos na ng diablo ang lahat ng panunukso, gabayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Pananagumpay sa mga hamon sa buhay. Tayo na natin. Panginoon, muli namin ipinapasailalim ang aming pong buhay, ang aming pagkatao ngayon sa iyong salita. Tatangan namin na turuan mo kami paano namin makilala ang mga hamon at paano namin ito pagtagumpayan. Pagpalain po ninyo ang mga araw na ito na sana aming may sa katuparan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito may dalawang uri ng hamon sa buhay. Negatibo, upang ikaw ay mahulog sa kasalanan. Positibo, upang ikaw ay patibayin sa iyong pananampalataya. Ngunit kung ito'y gamit ni Satanas, alam natin, naglayo ni Satanas, tayo ay pagsak siya sa tiyak na hamon ito. Ganito pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang mga hamon na kanyang dinanas na siyang namang ginawa niya. Hindi para sa kanyang ikatitibay, hindi sa kanya para siya'y managumpay. Matagumpay ng ating Panginoon, kundi tayo ay binibigyan niya ng halimbawa na dapat nating tularan. Bagamat siya'y walang kasalanan, nagpabautismo siya. Bilang katuparan sa katuwiran ng Diyos na dapat nating sundin na tayo din man ay
magpabautismo. At pagkatapos ng kanyang bautismo, siya ay napunta sa ilang, sa desierto, upang siya ay subukin at siya tuksohin ni Satanas. At makalipas ang 40 araw, si Jesus ngayon ay nasa kanyang kahinaan na kalagayan, sapagkat siya ay tao at siya nagutom at siya nangihina. Ngunit siya rin ay nasa kanyang kataasan, sapagkat si Jesus ay Diyos at siya nagkatawang tao. Ngunit siya'y hinabon pa rin ni Satanas. Na paano natin kapwa mapagtagumpayan ang ganitong mga hamon sa buhay? Mapapagtagumpayan natin ang mga hamon ito sa buhay kung alam natin kung saang aspeto ng ating buhay tayo hinahamon ni Satanas. Una, ating mapapagtatagumpayan ang hamon sa buhay kung ating alam at malaman ang aspeto ng paghamon sa atin. Una-una, hamon sa ating pagkakilanlan. Dito sa verse 3, nagsalita ang diablo kay Jesus Christ. Ang sabi dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Mapapansin natin ang sinabi ni Satanas kay Jesus Christ, kung ikaw ang anak ng Diyos, binigyan niya ng negatibong kaisipan si Kristo, na parang hinahamon siya. Pero alam ni Satanas na itong si Jesus Christ ang bugtong anak ng Diyos. Hindi niya alam, dahil pati mga demonyo ay nakakalam nito kung sino si Jesus. Pero yung sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, hinamon si Kristo ni Satanas na makinig ka sa akin, sumunod ka sa akin. Dahil kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit mo pahirapan ang sarili mong magutom? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ganyan ang hamong ginagawa sa atin ni Satanas. Tayo rin ay mahihina dahil tayo ay tao. Ngunit, malakas din tayo dahil tayo ay Kristiyano. Tayo mga anak ng Diyos. At kadalasan ganito lang sasabihin ni Satanas sa atin, Kristiyano ka. Aba, huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Mayroon kang karapatan. May kalayaan ka. Nagawin mo ang bagay na siya makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Matitiis mo bang gutumin ang sarili mo dahil sa pagsunod mo sa Panginoon? Nagugutom ka, kumain ka. Gawin mo ang lahat. Ang dapat mong gawin para matupad yung kailangan mo sa buhay. Ganito ang sistema ni Satanas kay Eva. Remember? Genesis chapter 3, verse 1. Ang sabi ni Satanas kay Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na kayo ay mamamatay kung kakain kayo ng bunga ng punong kahoy? Totoo ba? Nagbigay din si Satanas ng hamon na mag-isip ka. May karapatan ka, may kalayaan ka na tanggihan ang kalooban ng Diyos. Yung basahin natin Genesis, no? Para mag-iwanag ito. Genesis chapter 3, verse 1. Ang sabi dito, sa kalagitnaan, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Pero sagot ni Eva, hindi naman. Pinakakain naman. Maliban lang sa isang puno sa kalagitnaan. Pero sabi ni Satanas sa verse 4, suman sinabi ng sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ganito rin ang sistemang ginawa ni Satanas kay Jesus Christ. Gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi ka makakasala. Gutom ka eh. Kailangan kumain. Now, pag ganito lang yung dumating sa buhay natin,
ang hamon sa Satanas. May aral na tayo sa nangyari sa Genesis. Dahil noong lumabang si Adan at si Eva, ang nangyari sa kanila, naiwalay sila sa Diyos. Manatili tayo na magpakabusog sa salita ng Diyos. Paano nilabanan ito ni Jesus Christ? Hindi na sabi ni Jesus Christ in verse 4. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Pero sabi sa Matthew 4:4, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Na ibig sabihin, magutom kami sa tinapay, pero dapat kami magpakabusog sa salita ng Diyos na kami sumunod sa Kanya. Sapagkat mas matindi ang mawalay sa Diyos kaysa sa magutom ang tiyan. Di ba sabi sa Psalms 1, na isang taong matuwid, hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi siya uupo sa mga upuan ng mga manliliwa. At hindi siya, ano ikat mo? Hindi siya lumalakad sa daan ng mga masasama. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa salita ng Diyos. Doon siya nagpapakabusog. Maaring gutom ang kanyang sigura, pero busog siya sa salita ng Diyos. Kaya naman sabi sa verse 3, sa tulad ng puno na itinanim sa tabi ng tubig, namumunga sa lahat ng panahon. Ang kanyang mga dahon ay hindi natubig. Kaya ang panlaban dito, upang na ating mapagtagumpayan ang hamon ni Satanas sa ating pagkakalanlan bilang Kristiyano, kumapit tayo sa salita ng Diyos. Kumapit tayo sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi ni John, 1 John 1:3, verse 4, sabi nito ni Juan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nung ginawa ni Kristo na gumawa sa tinapay, doon sa mga bato, nilabag niya ang kalooban ng Diyos. At siya magkakasala. Pero sabi ni Christ, nasusulat, hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa bawat utos ng Diyos. Verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang masakin ang mga gawain ng diablo. So, yun ang unang hamon na ginagawa ni Satanas sa atin. Tayo ay hinahamon sa ating pagkakakilanlan. Kung Kristiyano ka, malaya ka. Kung panwala ng Diyos, hindi kayo mapapahamak dyan. Gutom ka may magtrabaho ka. Unahin mo muna yung trabaho mo. Kaysa sa sumunod sa Diyos, gutom ka. Pero sabi ni Jesus Christ, nasusulat, hindi sa tinapay lamang ng buhay ang tao. Mas mahalagang mabusog siya sa salita ng Diyos. Diyan tayo unang nahamon. Na maraming tukso sa Satanas, pero ito yung tatlong major na temptation. Dalanan ito lahat. Una, yung ating mga Kristiyano, ginagamit natin o ginagamit niya na tayo ay maging malaya sa Diyos at hindi na magpapasama sa Kanya. Ikalawang hamon na dapat nating mapagtagumpayan ay ang hamon sa ating katapatan loob. Pagkatapos na hindi mapagtagumpay si Satanas o kay ng Diablo kay Jesus Christ, siya ngayon ay hinamon tungkol sa kanyang loyalty, sa kanyang katapatan ko. Verse 5 hanggang 8 sa ating text. Pagkatapos ay dinasya ng Diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa atin. At ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Pero sabi ni Jesus Christ, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran.
Now, ganun si Satanas. Hindi ka niya makuha na lumabag sa Diyos, sa kautusan ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Ngayon, hahamunin ka naman sa iyong katapatang loob sa Diyos, sa iyong loyalty. Masunurin ka pala ha. Tingnan natin kung hanggang saan loyalty mo. Now, ang ginagawa rito ni Satanas, ipapasal ka niya sa mga magagandang lugar, magagandang bagay. Ipapakita sa iyo ang kapangyarihan kung ito ay kukunin mo, ganitong pwesto mo. Ito ngayon, magiging manager ka, makapangyarihan ka. Ikaw ay makikilala ng lahat ng tao. Ikaw ay babantog. Ipatitikim sa iyo ang mga masasarap at magagandang bagay upang sumamba sa Kanya. Yun ang hamon ni Satanas sa atin pagdating sa loyalty. Pero, hinarap siya ni Jesus. At ang sabi ng Panginoon, sampahin mo lamang ang Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So, ang ipinapakita rito ni Jesus sa atin, kumapit tayo sa ating katapatan sa pagsamba sa Diyos. Maraming Kristiyano na sinusubok sa Satanas o tinitempt ni Satan na pakitaan ng magandang pakinabang para tumigil sa pagsamba. Pero tinuturo ng Panginoon dito, bagamat siya Diyos na, inutusan pa niya ng Diablo na sambahin mo ang Diyos lamang at wala ka rin pong paglingkuran kundi siya lamang. Ipinapakita rito ni Kristo na huwag kayong masilaw sa kapangyarihan, huwag kayong masilaw sa mayaman. Dahil ang pinakamayaman o ang pinakayaman na taglay na sa Kristiyano ay ang sumamba sa Diyos. Sumamba sa Diyos. Doon makikita yung ating loyalty sa Panginoon. Hanggang saan ang ating pagka-loyal sa Kanya sa araw ng pagsamba. Ito ang pinapakita ni Kristo. Kaya doon sa una, hinahamon tayo ni Kristo na lumabag bilang Kristiyano sa kalooban ng Diyos. Hinahamon tayo ng Diablo na alisin ang ating loyalty sa pagsamba at sumamba tayo sa kayamanan, sumamba tayo kay Satanas. At ikatlong hamon na dapat nating mapagtagumpayan ay ang hamon sa ating kalinisan buti. Yung ating integrity. Verses 9 to 11. Kaya hindi nagsawa si Satanas, Diablo, no? Pwede sa una, sa ikalawa. Ngayon naman, ang iyong buti naman ngayon ang kanyang titirahin. Hahamunin ka dyan. Sabi sa verse 9, pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at tinilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito sapagkat nasusulat, ipagbibiling kanya sa mga anghel na ikaw ay ingatan at haalay ka nila ng kanilang mga kamay. Pakamsaktan mo ang iyong paa sa iyong bato, sa bato. Nang ginamit ni Satan dito, salita ng Diyos na. Ginamit niya ang salita ng Diyos para ikaw ay makonsensya. Yung iyong kalinisan ng budhi, sisirain niya. Maraming ganyang tao na ginagamit ni Satanas, naalisin ka sa iyong loyalty sa Diyos. Gagamitan ka ng text, versikulo. Eh, sabi sa Biblia, ganito. May sobra ka naman. Lakas ka na sa langit niya. Now, ang ibig ipakita rito ng Panginoon na dinala siya doon sa tuktok ng templo. Ito'y isang paglalarawan sa buhay ng Kristiyano na kumisan dadalhin ka sa pagkakog ng tagumpay. Dadalhin ka rin sa tagumpay ng buhay. Walang problema, walang sakit, kumikita, matataba ang mga anak, magandang buhay. Kadalasan, yan ang problema yung mga pastor eh. Dahil yung mga masagana ang buhay na nilalamig sa panampalataya, yung mga Kristiyano. At tuturuan ko pa ni Satanas ng mga tuwiran, gamitin mo yung Bible. Sabihin, ako? Backslider? Kung backslider ako, saan hindi pinagpapalatin ng mga anak ko tataba? Wala kami mga sakit kayo. Tuwing linggo kayo umaten, pero puno-puno kayo ng problema, wala kayong makain, may mga sakit kayo. Kami din mo pinagpapala kami ng Diyos.
Kaya sabi sa Biblia, nagamitin pa yung Biblia, no? Tuturuan ka ng Satanas ng mga katwiran. At sa isang banda, ang turo talaga ng Satanas dito, na sabihin na, lumundag ka muna, magpatihulog ka. Dahil hindi ka naman masasaktan, isasabihin ka naman ako niya. Ibig sabihin, abay, talikuran mo na ang Diyos, hindi ka naman mamatay. Once saved, always saved eh. Diba? Pag ikaw ay tumanggap na kay Christ, Kristiyano ka na. Kahit saan ka mapunta, ligtas ka naman eh. Yan ang katwiran. Magpatihulog ka muna. Talikuran mo muna ang Diyos. Patayin mo muna ang iyong kasipagan sa pagsamba. Patayin mo muna ang katapatan mo sa tithes and offering. Wala kang makukuha dyan. Kita mo ngayon. O hindi ka umati ng Sunday. Ba't kumita ka, triple, overtime? Kaya mo, nakabili ka ng bagong cellphone. O, nakabili ka ng bagong laptop. Walang problema dyan. No, alam naman ng Diyos na mahal mo siya. At alam naman ng Diyos na kailangan mo mga bagay nito. Hindi ka maalam yan, hindi ka mapapahamak dyan. Anong tinitira? Isa taas, ano yung hinahamon sa atin? Yung ating kalinisang buti sa Diyos. O nga naman, no? Ganun mo. 20 years na akong sumasamba yan, hindi pa ako nakikita. Pero isang linggo lang ako nag-overtime. Nakapamasal kami ng aking mga anak. Nakapanood kami ng singing. Pero paano nilalap ni Jesus Christ ito? Yan sa verse 12. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mo, Diyos. Huwag mong ilagay ang Panginoon na ikaw mismo ang manunungso sa Diyos. Yan ang sabi ni Satanas. Yan ay katuwiran mo. Tinutokso mo ang Diyos. So, anong dapat gawin natin? Okay? Kumapit tayo sa ating kalinisang buti. Huwag mong subukin ang Diyos. Ano ba sinabi si Pablo dyan eh? Galatians chapter 6. Kung ganyan natin gagamitin ang tablata ng Biblia, ating hinahamon ng Diyos. Sabi sa Galatians 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Huwag niyong lokohin ng Diyos sa inyong katwiran. Sabihin niyo na, alam naman ng Diyos na kailangan ng pamilya ko ito nakumita. Alam naman ng Diyos na mahal ko siya eh. Pero kailangan ko ito eh. But, pagganyan ng katwiran, ang sabi dyan ni Pablo, yan ay katwiran ng laman. Katwiran ng ating Kristyano is remaining sin. Kung hindi Kristyano, yan ang katwiran ng iyong paging sinful man. Kaya wala kang maasahan sa ganung katwiran. Sabi ni Pablo sa Romans 8, ganito sabi ni Pablo sa Romans 8, verse 5 to 9. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Wala kaguluhan palang kaisipan ng ganitong pangkatwiran eh. Pero kung kayo sumusunod sa Diyos, malinis ang buti, abay, buhay at kapayapaan. 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkakot laban sa Diyos. Kaya pala magulo ang buhay dahil yan ay puot ng Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kapusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Bakit hindi makapagbibigay sa lugod sa Diyos? Verse 9, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nanatili sa inyong Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino ay walang Espiritu ng Kristo, siya ay hindi sa Kanya. O, sa Living Bible, siya ay hindi Christian. Kaya, magulo talaga ang isipan.
Kaya kung nagtatanim ka ng laman, pangangatwiran na mali, ay aani rin ang kamatayan. So, tignan natin ang mga aral na ito. Ang pananagumpay sa mga hamon sa buhay ay dapat alam natin kung saan aspeto tayo hinahamon pa natin ng ating kawan. Una, hinahamon na tayo sa ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging kung sino tayo, pagkakinanda, yung ating identity. At ikalawa, pag hindi tayo natalo doon, hahamunin tayo sa ikalawa sa ating loyalty. Una, sa ating identity, then secondly, loyalty, then thirdly, at kadalasang pinapagsak sa talas ang ating konsyensya sa pamagitan ng hamon sa ating integrity, yung ating kabutihan, hindi ating konsyensya. Kaya ang hamon sa atin naman, ngayon, itatlo rin. Una, panatilihin ang ating pagkakinanlan. Tumayo tayo bilang Kristiyano at ang buhay natin ang magpapakabusog ng ating kaluluwa, ng ating paglulahati sa Diyos ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung tayo magpapakabusog. Hindi lamang tayo sa tinapay nagpusog, kundi dapat nagpapakabusog tayo sa kanyang salita, ang tinapay ng buhay. At ikalawa, panatilihin ang ating katapatan loob. Ginagawa man ng marami na nasisilaw sila sa kayamanan, sa kagandahan ng sanlibutan. At doon ang binibigay ang kanilang panahon sa araw ng pagsamba, ay dapat pala tayong tapat sa ating pagsamba sa Diyos. Ano man ang mangyari, dapat kayamanan natin ang masiyahan na sumasamba sa Diyos. At ikatlo, panatilihin natin ang ating kalinisang buhay. Pinaka matinding problema kapag marumi ang ating buhay. Wala tayong kapayapaan. At kung marumi ang ating buhay, ito magtutulak sa atin sa mga maling desisyon, sa mga maling pangangatuwiran. Nasa tingin natin, nasa kamay pa tayo ng Diyos, ito rin, nasa kamay na tayo ng Diablo. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan para masunod natin ang mga gawa ng Panginoon. So, tanda natin, marami tayong hamon sa buhay, pero tatlong pangunahing hamon sa buhay ay ating kakinallan, ang ating loyalty, at ating integrity. Tayo'y madalangin.